What's up mga ka-money magnet? Alamin natin ang mga malas sa ating mga tahanan na dapat nang alisin para ang kamalasan ay maiwasan. Unang bagay na dapat nyong alisin sa inyong tahanan sa pagsalubong ng bagong taon o pagpasok ng bagong taon ay ang lumang kalendaryo. Alisin nyo rin ang mga salamin na may mga crack o basag na dahil hindi na ito nagbibigay ng sigla sa tahanan, bagkos ang ipinapasok na nito ay kamalasan. Anumang bagay na may crack ay hindi na maganda sa paningin at ang mga bagay na yan ay hindi na dapat nag-stay o nananatili sa iyong tahanan. Kung hindi mo kayang ayusin ay mas mabuting i-renovate mo na ang mga yan para sa ganon ang mga kamalasan ay hindi na pumasok sa tahanan. Alisin mo rin ang mga sirang orasan. Ang mga sirang orasan ay nagbibigay ng stagnant na enerhiya. Hihinto ang magandang kapalaran na dapat ay iyong mararanasan. Kaya naman mas mainam na walang orasan sa tahanan, lalo na kung ito ay sira na. Ayusin para maging magandang kinabukasan. Alisin nyo rin ang mga balon na nakaharap sa iyong pintuan. Anumang hukay na direktang tumbok sa pintuan ay hindi maganda. Nagiging senyales ito ng kamalasan. At ayaw natin na ang mga kamalasan na yan ay pumasok sa tahanan. Pagdating sa pintuan, huwag mong direktang itatapat ang inodoro sa inyong pintuan. Maaari kasi itong mag-cause ng kamalasan. Anumang bagay na papasok sa iyong tahanan ay agaran ding mapla-flush at maalis sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay mapopromote na sana, ito'y biglang mauudlot at matatanggal. Kaya huwag mo itong gawin sa iyong buhay. Iwasan mo rin ang anumang bagay na mga crack. Sabi ko nga, anumang crack ay hindi maganda, lalo na kahit mga plato, baso o ano pa yan. Kahit sabihin konti lang yung crack, palitan mo na, huwag mo nang bigyan ng halaga kasi nagbibigay ito ng kamalasan at ayaw natin yan. Siyempre, huwag kang maglalagay ng elemento ng tubig sa iyong kwarto. Ang mga elemento ng tubig na yan ay maaaring magdulot ng kamalasan at magbigay ng malamig na pagsasama. Kung yung mga aquarium na yan ay hindi dapat sa kwarto. Hindi rin dapat na ang pintuan sa loob ng kwarto ay direktang nakatapat sa higaan mo kasi magbibigay ito ng anxiety at depression sa iyo. Kaya't mas mabuting iwasan mo na ang bagay na to. Alisin o tanggalin mo na para maiwasan mo ang kamalasan. Iwasan mo rin ang anumang painting na nasa ibabaw ng higaan mo. Anumang bigat ay hindi maganda, lalo na kung nude ang nakalagay dyan. Ang mga negatibong painting ay hindi mo dapat araw-araw na nakikita dahil ang ibinibigay nito ay negatibong pakiramdam at nagreresulta sa negosyo na nagiging negatibo o sa sitwasyon na negatibo. Kaya huwag mong hayaan na ganito ang setup ng bahay para alis negatibo. At syempre sa higaan mo, huwag mo itumbok ang mga chandelier o mga ilawan o anumang mabibigat na bagay. Habang nakahiga ka, pag yan ay nasa ibabaw mo, anong pwedeng mangyari sa iyo? Magiging magbigat ang daloy ng buhay mo. Nagiging mabigat ang mga sitwasyon na yan para sa iyo. Kaya't hindi maganda na magkaroon ng ganitong setup dahil magbibigay ito ng negatibong enerhiya sa buhay mo. Siyempre, kung gusto mo naman na maging maganda ang kinabukasan mo, inorganize mo lang ang sala mo. Maging maayos ang lahat ng ito para sa ganon, ang buhay mo ay maging maganda ang takbo. Kapag ganito kasi ang nangyari, magiging maganda rin ang kinabukasan mo. Kaya at kung ganito ang magiging resulta, ay magiging maganda ang bunga nito. Pagdating naman sa hagdanan, huwag mong lalagyan ng elemento ng tubig ang ilalim ng hagdanan. Anumang elemento ng tubig sa ilalim ng hagdanan ay hindi maganda.
kasi nagpo-flow ang enerhiya. Ang mga ilalim ng hagdan ay lagyan mo lamang ng mga cabinet pero wag na wag ng faucet o CR. Hindi po yan maganda dahil magre-resulta yan sa kawalan ng pera o anumang bagay na pumapasok sa iyong tahanan, lalo na kung swerte ay agaran ding lalabas. Kaya't wag na wag mong hahayaan na nasa ilalim ng hagdanan ng mga yan. Huwag mo ring hahayaan na mga object na ginagamit mo sa trabaho ay direktang nakatapat sa entrance door. Kasi naman, ang magiging enerhiya mo sa trabaho ay magiging balisa at anxiety ang palagi mong nararamdaman habang ikaw ay nagtatrabaho, kaya iwasan mo ang bagay na to. Iwasan mo rin na pagpasok mo sa sala ay mabubungaran ang kusina. Mainam na may divider o mas mainam na hindi kita para ang distansya ng dalawa ay magbibigay ng magandang resulta sa tahanan. Pagdating naman sa gate, anumang poste ay nagbablock ng enerhiya. Hindi maganda na ang gate ay direktang nakatapat sa mga poste. Yan ay tinatawag na poison arrow. Ang mga poison arrow na yan ay maaaring magbigay ng kamalasan sa buhay mo. Nagbablock kasi ito ng mga possible na positibong enerhiyang papasok sa tahanan mo. Bukod sa poste, malas ang mga maglalakihang puno sa harap ng pintuan. Katulad ng poste, ang naglalakihang puno ay nagbablock din ng positibong enerhiya. At ayaw naman natin na nabablock ang positibong enerhiya. Gusto natin ang papasok ay positibo at hindi negatibo. Sa ilalim ng hagdan, wag na wag kang maglalagay ng salamin. Ang salamin sa ilalim ng hagdan ay maaaring mag-cause ng negatibong enerhiya. At ayaw natin ang mga bagay na yan, kaya wag na wag mong ilalagay ang salamin sa ilalim ng hagdanan. Negative na negative yan at ayaw na ayaw natin yan sa ating mga buhay dahil ayaw natin ng kamalasan. Siyempre, pagdating sa tahanan, mainam na alisin ang kamalasan tulad ng mga magugulong bagay at hindi organisadong bagay, nagkalat na sapatos, nagkalat na mga gamit. Iligpit ang lahat niyan para pagpasok ng taong 2025 ay maging maganda ang bubungaran natin. Isang maaliwalas, maayos at magandang tahanan na punong-puno ng katiwasayan at kaligayahan. At bukod dyan, tahanan na magbibigay ng positibong enerhiya na magre-resulta sa isang magandang buhay.